Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kabanata 91, talata 1 hanggang 6. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at mananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusob ng mga kaaway, ni sa anong pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming Panginoon. God bless. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong umaga ay mula po sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanata 91 sa talata 7 hanggang 8. Ito po ang nakasaad. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao sa iyong paligid, bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi po natin ibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Ama Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo chapter 91 verses 9 to 12. Dahil ginawa mong kanlungan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Sapagkat uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel, naiingatan ka saan ka man magpunta. Bubuhatin ka nila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 91, verses 13 to 14. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa pagkakataon muli na narito po muli tayo. At dito po sa Psalms 91 verse 15 to 16, sabi po dito, siya ay tatawag sa akin at siya ay aking sasagutin. Ako isa sa kanya sa kigipitan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Siya ay bubusugin ko ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. So dito makikita po natin na talagang Diyos po ay tumutugon, doon sa tumatawag sa kanya, doon sa kumikilala sa kanya. Sabi niya, siya ay tatawag sa akin at siya ay akin sasagutin. So, dito po ipinapakita na talagang hindi po bingyan Diyos sa ating panalangin. Ang bawat tawag na may pananampalataya, pagkilala, ay andyan po talaga yung kasagutan. So, lagi po natin tatandaan, talaga napakalaga po yung relasyon natin sa Diyos. Talagang ang Panginoon ay aktibo po siyang tumutugon doon sa may relasyon sa Kanya. So, isa pa po sa napakagandang mensahe dito sa ating binasa, yung sinabi ng Diyos na hindi ka iiwan sa gitna ng kagipitan. Hindi kita iiwan o pababayaan. At ikaw ay akin tutugunin. So, dito talaga makikita natin na sa oras ng iyong kagipitan ay andun po yung Panginoon na may pangako po siya, na tutugon siya at darating po siya. So, dito makikita po natin na talagang ang tao ay talaga pong dumadaan ito sa mga pagsubok, dumadaan ito sa mga relasyong hindi maganda, sa mga sitwasyon na hindi maganda. So, napakasarap isipin na may tatawagan ka at darating siya. Ito ay ipinangako po ng Panginoon. So, talagang
yung napakasarap, no, na yung nangangako ay ang Diyos na kayang tuparin yung kanyang pangako. So, lagi po natin tatandaan, yung pinangako ng Diyos, tutuparin po niya. Kapag sinabi niya, kapag ikaw tumawag sa akin, ako'y tutugon. Gagawin po yan ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, tapat po siya sa kanyang mga pangako. So, purihin po muli ang Panginoon, and God bless.